Magandang gabi mga kalakbay, mga ka-travel. Nandito tayo ngayon sa Tagaytay. Tayo pa ay pupunta ng Manila. Ang ating particular na destination ay sa Vito Cruz, Pablo Ocampo Street, Manila. So nandito ngayon tayo sa Tagaytay, malapit dito sa Circle. Ayan, mapapansin natin yung parang may design dyan sa Circle. Parang pinaglagyan ng Christmas lights. So, ang atin pong daan ay sa Calax. Pero bago makarating ng Calax ay babaybayin natin ang street na to dito sa may papunta ng Picnic Grove. Pero hindi naman tayo makakaabot ng Picnic Grove kasi bago dumating doon ay kakaliwa tayo sa traffic light sa Tagaytay Santa Rosa Road. So maayos yung panahon dito ngayon at hindi ma-fog, hindi kagaya nung mga nakaraan na madaming fog. Ngayon ay maganda yung paligid. So malinaw nating nakikita yung daan, yung mga nakakasabay natin na mga sasakyan. At tayo po ay bumabati, shout out natin ang ating mga nakakatuwang, nakakasama dito sa video na ganito. Shout out sa aking first cousin si Jun Bio. Salamat sa pagsubaybay at sa buong Bio family. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Ganon din sa Golyoso Cousins, sa mga sumusubaybay din sa atin pong videos. Maraming salamat. Sa Fulgencio Golyoso Clan, ayan, maraming salamat din. Sana patuloy po nating suportahan ang ating nasimulang YouTube channel na ito. At ganun din sa Pamilyang Dikit. Ayan, sa lahat ng mga sumusubaybay na nasa Pamilyang Dikit, maraming salamat sa inyong pagtulong na ipagpatuloy natin ang nasimulang YouTube channel na ito. Salamat at tuloy-tuloy tayo sa ating lakbay. So, sa bandang unahan nito ay makikita natin yung traffic light at tayo ay kakaliwa. At pagkaliwa natin doon ay mapapansin natin na maraming mga fruit stands left and right. At kapag tayo ay lumagpas na doon sa fruit stand na yon ay babaybayin na natin yung street ng Tagaytay Santa Rosa Road. At dadaanan natin yung Philippine National Police Academy. Kung hindi ako nagkakamali ay sakop na siya ng bayan ng Silang. So, bago tayo pumasok doon sa Calax, dadaanan natin yung PNPA. So, tuloy lang, medyo maganda nga yung panahon dito ngayon. At may mga namamasyal pa rin pero hindi karamihan, hindi kagaya ng mga nakaraan na madami yung mga namamasyal. Siguro nakauwi na yung iba at yung iba ay kasalukuyan pang namamasyal. So dito sa bandang unahan nito ay nandito yung traffic light. At pagdatingan natin dito ay magle-left turn tayo.
So sa pagdadrive ay tiyagaan lang din kung meron tayong origin, meron tayong destination. Malapit man o malayo ay makakarating tayong palagi sa ating destination. Kapag medyo inaantok na ay hangga't maaari dapat wag magtuloy ng pagdadrive kapag nakaramdam ng antok. Kung may madaanan na mga gasoline station na safe naman o mga store na safe naman yung place, maaaring umidlip pansamantala. Nap yata yung tawag doon, no? Yung 10 to 15 minutes na nap o idlip, malaking tulong na yon. Mahirap kasi na magtuloy-tuloy ng pagdadrive kung inaantok at hindi magiging maganda yung kahihinatnan kapag ang driver ay nakatulog sa pagdadrive. So dito, bandang kaliwa, nandito na yung traffic light. Minsan ay volume din yung sasakyan dito, pero minsan ay hindi naman. So magle-left tayo dito. At mapansin nyo yan, may naka-arrow na sign papunta ng PNPA. So pagkaliwa natin dito, nandito na yung mga fruit stand. Una dito sa left side. At ang pangalawa ay dun sa right side. So napakaraming prutas na mga tinitinda dito. At marami rin yung mga namimili dito sa lugar na ito. Pampasalubong, ika nga, maraming mga tinitinda dito. So ito ay ilang parte lang ng Tagaytay City. Dahil ang Tagaytay City ay malaking lugar din. So dito tayo sa street na to at ating unang papasukin mamaya yung Calax, ang Cavite, Laguna Expressway. So nagko-connect yung Laguna at saka Cavite doon sa Calax. At since na tayo ay papunta ng Manila, kapag tayo ay nakarating ng South Luzon Expressway, so northbound yung gagawin nating travel. So ayan yung mga nadadaanan natin dito sa street na ito. So kapag ganito yung paligid, medyo maganda-ganda mag-drive. Ayan, pag ganyan may biglang sumisingit, pagbigyan na lang. Baka nagmamadali. Mas mapalad nga daw yung nagbibigay kesa sa tumatanggap. Ayon sa Bible, it is better to give than to receive. So ito, tuloy-tuloy tayo. At itong Tagaytay at Silang ay magkatabi din. Maya-maya ay nandun na tayo sa parte ng Silang. At bago dumating ng Santa Rosa, Laguna ay kakaliwa na tayo papasok ng Calax. So tuloy-tuloy lang tayo. At sa mga bagong nakaka-view ng ating channel, ay marami na tayo pong mga na-upload na mga videos. May mga tutorials at may mga driving, travel, lakbay, yung ating
nilalagay na title. Maaari nyo pong ma-view yung mga na gagawa po nating videos. At dun sa mga unsubscribe pa po, sana po mag-subscribe kayo. At kung meron kayong mga comments, ilagay nyo po sa comment section. At kung may mga tanong din po kayo, pwede nyo pong ilagay doon. At atin pong tutugunan yung mga tanong kung meron po kayo. So malaking tulong po yung pag-subscribe nyo at sana po ay mag-subscribe po kayo. Tiyaga lang din sa pagdadrive talaga. At minsan may inip, minsan ay may parang gusto mo nang magpahinga agad, pero kasama yon sa pagta-travel. Huwag lang mainip. Basta kapag medyo inaantok ay umanap ng place para makaidlip. Para kapag dire-diretso yung driving, maayos yung katawan. Dapat alisto yung isip, alisto yung kamay, yung paa, yung buong katawan. So tuloy yung ating paglalakbay at dito sa lugar na ito ay napakaganda na nung street ngayon. Nung nakaraan ay ginagawa pa dito yung last na daan namin dito. Pero ngayon halos mahaba na yung nagawa dito at patag na yung street dito. So dito na tayo sa traffic light, papasok ng Galax. So hintayin natin yung green light. Ayan, nag-green na. Kaya lang medyo mahaba yung pila. So tingnan natin kung aabutin tayo ng go signal. So green pa naman siya. Kaya lang ayan, nag-change na ng ilaw ng traffic light. So hindi tayo nakasabay doon sa nasusundan natin. So hintay lang tayo ng turn natin. So ganito talaga kapag may traffic light, kailangang sundin ang batas trapiko. Ayan, hintayin lang natin na tayo yung mag-go. At kahit sa ganitong mga traffic light ay natetest yung patience natin. Natuturuan tayo na maghintay. Parang pag-ibig lang daw, no? May tamang panahon, may paghihintay. So kapag kaliwa natin dito, dire-diretso na to hanggang Slex. At pagdating natin ng Slex ay papasok tayo ng northbound. Bali tatawid tayo nung tulay dun sa Mamplasan. At mismong pagkatawid ng tulay,
gawi agad tayo ng kanan. Kasi kapag napalagpas tayo doon ay papunta na yun ng Binyan. So, ayan. Turn na natin. Tayo ngayon yung nasa unahan. So, kung hindi ako nagkakamali dito sa Calax ay ang ginagamit na RFID ay Easy Trip. Kung hindi ako nagkakamali. Tapos syempre yung SLEX naman, ang ginagamit doon ay AutoSweep. So, kailangan may load din palagi yung mga RFID natin. Mas maganda kasi na doon tayo sa lane ng ETC. Ang meaning ng ETC ay Electronic Toll Collection. Mas maganda mag-load na through GCash o yung ibang mode of payment electronically. Kasi kapag yung sa mga pila pa, medyo kakain ka pa ng oras doon, ng panahon. Pero doon sa mga electronically na may mode of payment, mas maganda kasi click-click lang tayo doon. So, eto na. Nandito na tayo sa Calax at yung gawing unahan ng diretsyo nun papunta ng Silang proper. So, kumanan tayo dito. At ito ay tuloy-tuloy na ng Mamplasan. Tuloy-tuloy ito ng Binyan. At syempre, yung ating dadaanan, yung Mamplasan na entry, northbound. So, tuloy lang tayo dito. Ang may mga speed limit dito kapag may mga sharp curve ay 40 kilometers per hour. Kapag mga straight naman yung mga karsada ay nasa 100 kilometers per hour. So, maganda yung daan dito. Kumbaga sulit yung ibabayad kasi maganda naman yung daan. Okay, tuloy-tuloy lang tayo sa ating lakbay. Nandito na tayo sa toll booth. So, kapag maraming sasakyan ay may pagbagal. So, kapag nakalagpas naman dito ay tuloy-tuloy na. Ayan. At kahit sa pagdaan sa mga ganitong lugar ay natetest din yung ating patience. So, malapit na tayo sa SLEX. At doon nga, pagdating ng SLEX ay northbound tayo. So, tuloy tayo dito sa ating lakbay. Sa mga bago pa lang naka-view ng ating channel, sana mag-subscribe po kayo at mag-follow po kayo sa mga susunod na mga videos. Kung kayo po ay malimit din maglakbay, mag-travel, makakuha po kayo ng mga idea dito sa ating mga videos. Okay, so malapit na tayo sa SLEX. At pagpasok natin ng SLEX, tuloy-tuloy na tayo mamaya ng papunta ng Manila. So, maayos naman yung daan pa rin dito.
At parang konti na lang yung sasakyan. So malaki yung pagkakaiba ng travel ng gabi at ng araw. So tiyagaan lang din pagda-drive. At ito, meron ditong circle ng papuntang Greenfield, papuntang Liip, at papuntang Binyan. So, unang kanto, pangalawang kanto, pangatlong street, doon tayo papasok. So, pagpasok natin doon, dito ay diretso lang tayo. At pagtawid ng tulay mismo ay gawing kanan na tayo kasi yan naman yung entry papunta ng northbound ng SLEX. Papuntang Muntinlupa, Metro Manila. So northbound siya. So ito gawing kanan tayo. At pagpasok natin dito, sana ay hindi volume yung mga sasakyan. Kasi minsan ay kahit gabi ay maraming mga sasakyan. So gawing kanan tayo at pagbaba natin dito sa kanan, bubungad na dito yung toll booth. So, mamplasan yung lugar na to. At kapag tayo ay nakapasok dito, yung mga madadaanan natin na mga exits, Carmona, Southwoods, Susana Heights, Alabang, Philinvest, tapos nandun din yung entry ng Skyway bago exit ng Alabang at Philinvest. Malaki na yung daan ng papasok dun sa Skyway. So exits pa rin yung mga Sukat, Bikutan, at yung pinakadulo ay C5 at saka Nichols. Yon yung mga exits na madadaanan kapag northbound tayo. So papasok na tayo dito sa toll booth na to. At tuloy-tuloy na tayo dito sa ating paglalakbay. Ayan. Okay, mga kalakbay, at nandito na tayo sa Nichols Toll Plaza. So kapag araw, yung left side nito ay open kasi maraming mga sasakyan dumadaan. Pero kapag ganitong gabi na ay kino-close na nila doon at dito na lang sa side na to. So kapag dadaan tayo sa ganitong mga toll, may mapapansin tayo dito na naka signage na wait natin na makababa yung barrier. May nakalagay dito na stop here. Wait for the barrier to go down.
So minsan ito yung nagiging problema. Yung mga nagmamadali siguro, tutok ng tutok sa kanilang sinusundan. So hindi na sila nag-stop dito sa dapat na stop na 'to. Ang nangyayari, hindi agad ma-read yung kanilang RFID kasi yung unang nandoon, yung pa yung nandun sa reader nila. Kaya yan tuloy minsan, pati yung nasa likuran nila ay naghihintay ng minsan naaabala din. Ayan, kaya minsan mapansin nyo, inaabot yung card kasi hindi na ma-read nung reader nila. Pero once na nandito ka sa tamang place na to, stop here at turn mo na mag-go forward, madaling babasahin nung reader nila yung RFID. So malimit ko tong nararanasan sa ganitong mga toll booth. Ayun, sa ating right side, oh, tuloy-tuloy sila, oh. Kasi may disiplina yung mga na sumusunod. Hindi, tignan nyo, oh, yung sa kanan. Hindi agad siya nag-go hanggat hindi pa nag-down yung barrier. So, ganyan dapat tayo, ayan. Hintayin natin na makadaan muna yung nasa unahan, bumaba yung barrier, at saka tayo mag-go. Malinaw naman dun eh. Nakasulat na wait, stop here, wait for the barrier na bumaba yung barrier. So nandito na tayo sa Nichols Plaza at malapit na to sa ating destination. So ang mga exit na madadaanan dito ay dito sa gawing kanan yung pwede kang dumaan ng Lawton Avenue, sakop na siya ng Taguig Service Road, at may daan din dyan papuntang Sales Bridge, papuntang Naiya. Pasong Tamo Extension, dyan din yung daan. So tuloy tayo. Dito naman, paglagpas natin dito sa Sales Bridge na to, ang mga way naman dito sa gawing kanan, paakyat ng EDSA, yung mga northbound Cubao, ayan, doon sila, ayan. So, yung mga dadaanan na dito, pagkatapos nung pag-akyat ng EDSA, Magallanes, sa Don Bosco, ayan, Don Bosco, yung street na pasukan doon. Tapos, De La Rosa, ano muna pala, yung Arnaiz Pasay Road, tapos De La Rosa, Buendia. So malapit na tayo sa ating destination kasi yung Vito Cruz, Pablo Campos Street ay pagkalagpas lang ng Buendia. Okay guys, tayo ay malapit na sa ating destination. So ayan, bawat pinagmulan, meron tayong patutunguhan. So nandito na tayo sa Buendia. At after nito, doon na yung ating destination sa Vito Cruz, Pablo Campos Street, Manila. So ayan mga kalakbay, mga ka-travel, sana may mga nakuha kayong tips kung kayo ay maglalakbay ng galing Tagaytay papunta dito sa Manila. So tiyaga-tiyaga lang pag nagta-travel at sundin lang yung mga batas trapiko. At kung may mga makakasabay man na
Parang mga nagmamadali ay pagbigyan natin. So kapag ganitong may mga truck na nakakasabay tayo ay wag lang tayo masyadong didikit sa kanila. So malapit na tayo sa ating destination. At sa ibang mga video natin ay ibang mga lugar naman yung ating pupuntahan. At kung minsan, gamitin natin yung ating motorcycle. So, maraming salamat mga kalakbay sa inyong pagsama, sa inyong panonood, sa inyong suporta. At nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Tayo ay biyayaang lahat ng ating Panginoon. So ito na yung Buendia flyover. At after nito ay yun na ang ating destination. So hanggang sa muli mga kalakbay, nawa ay samahan nyo ang inyong lingkod, ang inyong kalakbay, ka-travel. Kung may mga comments kayo, write down below. Kung may mga questions kayo, pwede nyo pong ilagay dyan sa comment section. At paki-subscribe na lang po sa mga unsubscribe pa. At paki-like na rin po. At kung meron kayong panahon pa, pwede pong paki-share. At maraming salamat. Hanggang sa mga susunod na video, tayo po ay magsama-sama mga kalakbay. Mga ka-travel, at ang atin pong channel, ang Pinoy TV. Sana ay patuloy nyo pong subaybayan, patuloy nyo pong suportahan. So, ito na po yung traffic light ng Vito Cruz. O rather, ang Zubel muna pala to, Zubel Rojas Street. At yung kabila nito, yung Vito Cruz Street. So, hati po kasi to, one way. Itong Zubel Rojas, one way, papuntang kanan. Tapos yung pagtawid dun sa traffic light naman, one way naman papunta dun sa left. Kaya lang, bawal ditong mag-left kung galing ka dito sa Osmeña. Kailangan ikot ka dito sa Zubel Rojas. So, dito po tayo iikot sa Zubel Rojas at pag-ikot natin dito, konting ikot lang din dun sa may gasoline station at dito na po tayo sa ating destination. Ang Vito Cruz, Manila, at Pablo Ocampo Street din po yung pangalan nito. So ito po, napakalapit na natin. Maraming salamat at lahat po tayo ay agabayan, pagpalain ng atin pong Panginoong Diyos. So ito, dito po may traffic light. Dito po naghati yung one way ng Zubel Rojas at Pablo Ocampo, ang Vito Cruz. So kanan po tayo dito, tas ikot lang dito sa Petron Gasoline Station. At kapag nag-U-turn po tayo, ito na po yung Vito Cruz Street o ang Pablo Ocampo Street, Manila. So ito po ay sakop na ng Manila ang place na ito. Maraming salamat. Ayan, may school po dyan. At yung school na yan ay